Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang mga tumatalima rito, pawawalang sala sila ng Diyos. Hango po ito sa Roma 2:13. Ako po si Fernando Perez. Halos maglilimang taon na po ang nakalilipas nang ako po ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Kaya tila ako isang usa na uhaw sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos, na siya namang ikinaiinis noon ng aking may bahay. Kung papaano pong kumilos ang Diyos sa aming mag-asawa, ang siya ko pong ibabahagi sa inyo dito sa Tanikalang Lagot. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya ang ano ang ginagawa ng ibang mga tao, ang sumapi sa ibang mga relihiyon. Nasa tingin nila, ito ang tamang relihiyon. Sa kanilang paniniwala, ang gumawa ng mabuti ay pasis ito para sila ang makarating sa langit. Ang iba naman ay nagsusumikap na abutin ng Diyos sa pamamagitan ng moralidad. Hindi patatawarin ng Diyos ang kasalanan ng isang tao hanggat hindi niya tinatanggap ang Panginoong Hesus. Brother Fernando, may kailangan po ba kayo sa akin? Kung gamot para sa pananakit ng inyong kasukasuan, sasamahan ko po kayo kay Mrs. Marami siyang naitabing mga gamot para sa kagaya ninyong senior citizen. Tara po at puntahan natin siya sa health center. Ay nako, Pastor, hindi po yan ang sadya ko dito sa inyo. Kung gamot lang po, marami po akong gamot na nakastock sa aming medicine cabinet. Pero di na po ako umiinom mula nung ako po'y nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Siya po ang dalubhasang manggagamot. Purihin ng Diyos. Ano po bang sadya sa akin? Tila excited kayo na ito ay mangyari. Gusto ko po sanang sumunod sa tubig ng bautismo. Maaari po ba kahit ako lang po? Pwede po, Brother Fernando. Kagalakan ko po yon na kayo ay mapabautismo na sa tubig. Kahit mag-isa lang kayo. Wala pong problema. Schedule po natin. Talaga, Tatang? Magpapabautismo na kayo sa tubig? Abay, purihin ng Diyos! Dangat kasi sa ating pagkukwentuhan ay nabanggit mo ito, Estong, anak. Kaya ako ay natakot. Paano nga kung ako'y mamatay na sa edad kong ito? At di pala ako na bautismuhan sa tubig? Talagang takot na takot ako, anak. Kaya kinausap ko na si Pastor. Bayaw, bakit di ka man lang nagpunta ng bahay? Hinihintay ka ng kainuman mong si Sunny. May dala pa naman siya imported na alak na nabili niya sa Dubai. Nasaan ka ba nun? Nako, Delia, ilang taon na akong hindi umiinom ng alak. Ni paninigarilyo nga tinigilan ko na. Kaya ipaabot mo na lang kay Sunny sa asawa mo. Pasensya na siya kamo. Sayang naman, may pinabibigay sa'yo si Sunny na alak. Kung di mo ito iinumin, i-display mo na lang. Paano itong Blue Seal na sigarilyo na palagi mo ibinibili na pasalubungan ka? Dati yon, Delia. Nung wala pa akong Kristo sa aking buhay. Isa na akong born again ngayon. Kaya iuwi mo na lang yan at itabi. Sabihin mo na lang din kay Sunny na t-shirt na may collar na lang ang ipasalubong niya sa akin at sapatos na katad.
Madalas kasi akong isinasama ng pastor namin sa mga leadership training. Iisa lang kasi ang sapatos kong katad eh. Ate Aning, bakit nagkaganon ba si Bayaw? Special child na ba ito? Iba namang mga binabanggit eh. May mga propeta Isaias pa siyang sinasabi sa akin. Impyerno at langit ay totoo raw. Ano iyong mga pinagsasabi niya? Marami siyang salita na kakaiba. Para siyang pari. Ay, nako Delia. Hindi special child, kundi baliw na. Tingnan mo, kung kailan naging senior citizen, sa kanya pa kami niyaya na lumipat ng reliyon. Nahatak na siya dun sa born again. Pero ate, in fairness ha, tumaba siya at lumabas ng tunay na kagandang lalaki ni Bayaw. Wala na kasing kabisyo-bisyo sa katawan. Ang pinag-aawayan nga lang namin ay gustong-gusto niya akong hatakin dyan sa born again na yan. Ayoko nga. Mula pa ng pagkabata, dito na tayo minulat ni na inang at tatang. Pati na mga kanununuan natin. Tapos ngayong senior citizen na kami. Saka pa kami magbo-born again. Kung di ba naman malaking kabalbalan yan. Neng, hindi naman malaking kabalbalan ang pagiging born again ko. Hindi masama na makakakilala ang isang tao sa tunay na Diyos. Maipanganak na muli sa Espiritu. Ay, nako Fernando. Okay na sana na nawala sa katawan mo yung mga bisyo mo, pati na yung pangangabarit mo. Tumaba ka at bumata. Kaso, yung hatakin mo akong umanib sa inyo, nako dyan tayo mag-aaway talaga. Nasa tamang relihiyon na ako, ba't pa ako aalis? Ikaw na lang umalis. Yan pa namang born again na yan, ayaw na ayaw sa mga po natin. Dahil isa lang ang Diyos. Nasusulat sa Exodus na ayaw ng Diyos na ang mga tao ay sumasamba sa kahit anong klaseng Diyos-Diyosan o mga ribulto o santong bato at kahoy. Ay, nako. Tantanan mo ko dyan sa pa-Exodus mo pa, ha? Pati ang Deuteronomio na napakahirap sabihin. Naipit na tuloy yung mga ugat ko sa dila. Basta, ayoko magsimba ron sa born again. Tapos. Ano ba nangyari sa buhay mo, Fernando? Nagsawa ka na ba sa alak at sigarilyo? Matagal na, Dado. Hindi magiging mabuti para sa katulad kong may edad na. Parang ikaw lang ang senior citizen, ha? Ako ba hindi? Magkababata tayo at magkaedad. Pero ni minsan, di ko naisipang magpalit ng relihiyon. At alisin sa katawan ko ang alak. Dahil may karanasan na ako dyan, Fernan. Nang tinigilan ko ang alak, kung ano-ano ang bakterya at parasites ang pumasok sa katawan ko. Kasi wala ng alkohol ang katawan. Madaling pasukan ng virus. Dado, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Kaya anumang mga ikasasama at ikadudungis ng templo ng Diyos ay dapat alisin at tanggalin. Dado, gusto kitang ipanalangin. Magdadasal ka para sa akin? Sige, pagdasal mo na tumama ako sa wedding para madagdagan ng panabong ko. Ha? Sige na, ipagdasal mo na ako. Bagal mo naman. Gusto ko ring ulitin sa'yo yung tanong ko nung nakaraang buwan. Wag na, Fernan. Okay na ako. Hayaan mo na lang ang mga anak ko kung saan nila ako dadalhin. Sakaling mamatay ako, bakit ko pa ito ipoproblemahin? Basta Dado, tandaan mo ha. Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo.
Ano? Dadalawin mo sa ospital si Dado? Ay nako, wag mo nang gawin yan. Baka mahawa ka pa ng mga sakit doon. Fernando, hindi ka na bata ha. Mahina na yung resistensya mo dahil tigulang ka na. Abay, malakas pa ako. Ang matanda lang sa akin ay ang edad ko. At isa pa, dito naninirahan sa puso ko ang Panginoong Hesus. Gusto kong ipanalangin si Dado. Kaibigan ko siya at ayoko siyang mapahamak. Sisiguraduhin ko lang ang kaluluwa niya ay mapupunta sa langit. Fernando, salamat at nakuha mo pa akong dalawin. Ay, mahina na ako, Fernan. Dado, ipapanalangin kita. Hihingi tayo ng lakas at kapangyarihan sa Diyos. Siya ang dalubhasang doktor natin. Pero kailangan ko munang itanong uli sa'yo. May bago kita ipanalangin. Yung dati mo bang tinatanong sa akin? Sige. Tanungin mo ko. At handa na kitang sagutin ngayon. Handa ka na bang tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong sariling tagapagligtas? Dado, ha? Oo, Fernando. Tinatanggap ko ang Panginoong Hesus na sarili kong tagapagligtas. Patay na si Dado. Nakasalubong ko ang anak niyang pupunta sa burol niya. Masaya na si Dado sa piling ng Panginoong Hesus, Aneng. Dahil tumanggap siya sa Panginoong Hesus. Aneng, totoong may impyerno at langit. At sa langit, dun kami magkikita ni Dado. Oh, bakit mo ko tinititigan ng ganyan ha, Fernando? May sasabihin ka ba? Abay, sabihin mo na. Aneng, isa sa mga inihingi ko ng tawad at kapatawaran sa Diyos. Nung gabing tumanggap ako sa Kanya bilang Panginoon ng aking kaisa-isang buhay, ay ang mga pagkukulang ko sa iyo. Marami akong kasalanang nagawa sa iyo. Sa ilang taon na tayo ay magkasama, alam ko, di ako nagbigay ng tuon sa iyo. Dahil ang aking buhay ay gumagalaw lang sa aking mga kainuman. Nung nagsisimula tayong magsama, ni hindi ko ipinalasap sa iyo ang tamang pagmamahal. Mas inuuna ko pa ang aking mga bisyo, ang pambababae ko. Hindi ako naging tapat sa iyo bilang asawa. Aneng, patawarin mo ako. Naging masama akong asawa sa iyo. Aba, mabuti naman at nakita mo yon. Matagal ko na itong hiniintay, Fernando, na pagsisihan mo ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan sa akin. Nako, mahal na mahalan talaga kita, Fernando. Kaya hindi kita magawang maiwan-iwan. Lalo na yung anak mo sa ibang babae, si Estong. Nako po, sa tuwing makikita ko ito, gustong-gusto ko kayong pagtatagain na mag-ama. Mabuti naman at
hindi mo nagawa ito. Sa iyo lang takot si Estong. Kahit sisiga-siga iyon, kapag ikaw na ang umawat sa pakikipagbuntalan nito, agad natitigil at uuwing takot na takot sa iyo. Kaming magama ay ginulat ni Aning nung linggong yun. Dumalo siya at hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Ang ibig sabihin nito ay kapwa pinatawad na kaming mag-ama ni Aning. Ang himala ng Diyos ay napakasarap at masaya kapag ito ay dumapo sa isang tao. Gaya naming mag-anak, tumanggap na rin sa Panginoong Hesus si Aning. Minahal niya si Estong na gaya ng pagmamahal niya sa iba naming mga anak. Kahit hindi siya ang nagluwal nito. Si Estong ay anak ko sa pagkakasala, kaya't naging maldito ito at pasaway. Wala kaming balita sa kanyang ina. Pero dahil kay Estong, kaya ako nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Ibinabalik ko po ang lahat ng papuri sa ating Panginoong Hesus. Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Fernando Perez ng Masbate. Binigyang buhay ni na Ram Mercado. H.E. Gabrilio. Ernie Sudla. Eva Moratalia Gomez. Nancy Lasarte. Roy Camo Gomez. isinulat para sa radyo at nilapatan ng musika ni Jerry Piñolosa sa direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.